Yo, what's up mga ka-Doy TV Sports? Welcome back din po sa ating channel, Doy TV Sports lamang po. Yan na po ang ating pag-uusapan. And of course, ang mga pa-shoutout. Pero bago po yan, magpapasalamat muna si Doy TV sa mga followers and subscribers ng channel na ito. Maraming salamat po sa palagi niyo pong pag-like. Ganun din po sa mga hindi pa po followers and subscribers, pasuyo na lang mga boss. Okay? So, ito nga po yung ating topic. Okay? Na Abarrientos, di ba? At magtsuhin niya na si Abarrientos din, Johnny Abarrientos. At ito pong si Bronson at yung tatay niya, di ba? Nandyan po, nagtuturuan. Kaya po, lethal na itong si Bronson, mas lalo pa naging delikado. At kay Abarrientos naman, kay RJ, nako, lalo po naging lethal. Lethal na to noon kasi nga siya yung rookie of the year, no? Dumating pa yung uncle niya. Kaya po mas bumilis yung development niya, di ba? As a player. At ngayon, best player of the conference naman. Nako, mukha pong MVP naman ang makukuha nito ni RJ. Ngayon, di lang po yan ang topic natin, no? Siyempre, magpe-prediction tayo. Pero bago yan, ilalatag ko muna sa inyo. Sinimulan na nga po natin dito kay RJ. So, alam naman po natin na masyado na pong effort ang ibinuhos ng TNT para pigilan ito si RJ, no? To the point na naglagay na sila ng malaking player, no? Just to shadow him, di po ba? Para nga naman di makakakuha ng good looks sa 3-point shot or sa kanyang perimeter range shooting. Pero, ito po ang matindi, yung emergence po or yung pagputok ng laro neto ni Stephen Holt, di po ba? So lahat po tayo, we are anticipating, we're expecting him again to do the same, no? What he did on game 3. Hindi po doon tapos ang kanyang matapos doon ang performance niya, di ba? Dahil kapag yan po ay naging consistent, no? Tapos meron pang Scottie Thompson na alam naman po natin na hindi niya kailangang kunin ang bola dumarating sa kanya at siya mismo gumagawa ng paraan para makatulong sa team. Rebound, nakita niyo po yung grabing high leap rebound niya, di po ba? Tapos meron ka pang Justin Brownlee. Pero tatlo po ang ating sa barangay ang talagang kino-contain na or pinipigilan na ng TNT. Ano pa kaya yung pang-apat? Yan nga po ay si Stephen Holt. Kaya nga 'di ba sabi ko sa mga vlogs natin, hindi missing si Thompson. Never sa series na to naging missing siya. Ngayon, kaya mali yung sinasabi ng isang vlogger na missing si Thompson. Hindi, tatlo nga sila na minomonitor na Ngayon, sabi ko pag si Holt yung shooting niya talaga, pinakita niya na dito dahil we believe he can do it, di po ba? Grabe na po, sobrang hirap na talaga ang TNT. At yun nga po yung nangyari nung game 3, di po ba? Ano pong adjustment na nakita natin dyan na ginawa nila Coach Tim Cole? Siya na po, ang pinapadala ng bola. Tapos, siya na po mag-i-initiate din. Natitirahan niya talaga yung magiging katapat niya, di po ba? Nakita niyo off the dribble. Tapos umaatake rin siya, nasusupalpal lang, or nasupalpal lang. Pero yung confidence is there So yun na po. Kung paano natin dati sinabi na kailangan talaga ng confidence time nito ni Abarrientos, yun naman po ngayon ang kailangan ni Holt. Dahil nakamonitor na po lahat ng fans sa kanya. Aba, yung ibang mga vlogger nga, tinatrade na siya pabalik ng terapirma Kaya po yan ang at stake dito kay Stephen Holt. Dahil once he play his game, we believe he can do that every game. Kung kaya ni Abarrientos, mas kaya ni Holt. Di ba ba? Dahil imagine kung ang depensa nakatuon kay RJ, tapos mahihirapan pa sila sa'yo, diba? Kukuha ka din ng attention, naku po, mamimiesta po sa gitna yung mga sentro sa kakakat or yung number po, di po ba? Mas lessened po kay Brownlee, di ba? Yung scoring. Kaya pag kailangan umiscore, parang Golden State noon, merong KD na tinatakbuhan.
ang play. So yan po yung nakita natin lahat ng Game 4. Kaya ang prediction ko, kapag ito po yung yung play nila, no? Great execution, confidence is there, mahirap na pupigilan ng Ginebra. Lalo na meron silang momentum, at the same time, ganado sila dahil nakaka-receive lang ng award. Pinangunahan ko na. Sila po ang mananalo dito sa game 4, no? Sorry, that's game nagmi-mix na. Game 5 rather, kasi nga kakapanood ko lang ng NBA, game 4 pa lang sa NBA. Game 5 po. Okay. So yan po ang ating paghihimay-himay niyan. Di ba ba? Na dangerous na ang Ginebra with the 3 players plus Holt. Tapos nandiyan pa si Rosario, no? Titirahan ka din ng 3-point shot. Nako po. Baka po grabe na po ang gawin ni Chat Reyes sa susunod, no? Okay. Shoutout na po tayo mga boss. Alright, dito po tayo kay Sir Joseph Pineda. Yes, Idol Doy. We're hoping na masustain ni Holt ang kanyang hot hand ng Game 3 para marami nang babantayan sila Coach Chat. Okay? Mabasa naman Idol ng comment ko. Ito na po sir, unang-una kayo sa listahan. At binabati ko nga po pala ang ating mga members dyan. Salamat po sa pagiging miyembro nyo. Okay, di naman po kailangan pero ako po na-appreciate ko po yan. Salamat. Okay, ugali ni Reyes na masyado nang madamdamin? Sabi po ni Julian Primadera. Lahat po ng coach halos ganyan po. They have to do it, no, as part of their job. Sabi po ni si Fred Belo. Okay ang analyst mood mo, magaling. Ay, salamat naman po, sir. Grabe daw din tayo magpaliwanag, napakadino. Salamat naman po kay Sir Joel Obentino. Okay. So, yun po, Dito po tayo sa ating bagong content. Konting nanood, Okay lang. May kalawa, Go Ginebra. Good luck daw po, sabi ni Bon Ryan Cantor. Gerald Castillo, Scotty is the heart and soul of Ginebra. All around player, very versatile. Tama po kayo dyan, no? Okay, kaya yung sinasabi nilang missing siya. Hindi missing yun, no? Dito tayo, kay Edgardo Fernandez, shoutout, Ginebra, God bless daw. Salamat po, sir. From Edgardo Fernandez from Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. Sabi naman po ni Carlito Bolima, good day, Idol, Doy. Good luck, Ginebra, malamang markado na si Holt at RJ sa Game 4. Okay. Sir Archie Makirang, good luck bukas at 7:30. Yan po, good luck. Okay, Robert Kebiab, still the face of Ginebra franchise, si Scotty. Willie Bardahe, good evening Sir Doy, bukas na ang Game 4 at bukas na rin nasasabitan ng awards sina JB at RJ. Good luck. NST. Ito po, sabi naman po ni Sir Joseph Pineda, no doubt naman yan, Idol Doy, na still si Scotty Thompson pa rin ang face ng Barangay Ginebra. Consistent pa rin naman siya, especially this finals. Good luck sa Game 4. Crucial Game 5. Ang pag nakuha ng Ginebra yan, tapos na ang laban. Good day, boss Idol. Doy, tama sabi mo noon na si RJ na face ng Ginebra kahit idol ko si Thompson. Okay. Pero may condition po yun. May pre-condition po yun, yung sinabi ko noon. Di po ba? Pero hanggat nandyan si Thompson, di po natin pwedeng basta lang siyang echepuerahin dyan. Pero ang pinaliwanag ko po sa inyo, it doesn't matter, no? Kahit sino. Nagtutulungan sila doon. Kasi nga, ang naging role ni Thompson, sir, kung di nyo po napanood ng buo yung content, ang role niya po dyan is to share the ball with RJ. At yun nga po, nag-blossom si RJ. At Thompson, hindi niya po pinagkait yun. Di ba? Para siyang si Stephen Curry na willing i-share ang bola or yung leadership sa kanyang teammates. Kaya po, ganadong-ganado ang mga nagiging players po ng Golden State Warriors. Di po ba? So, doon ko po inahalin tulad sa content na yan, si Thompson. Okay? So, yun po. Roderick Rodriguez, Bustoy, hindi pa naman former face ng Ginebra si Scotty. Kaya lang maganda pinapakita ni RJ ngayon. Kung magkaganon man, talagang ganon lang season lang yan. Kagaya dati ni Kagiwa Hildebrand. Kaya nga po, may content din tayo na sila ang bagong Fast and the Furious. Ibig sabihin, pareha silang face ng Ginebra. Hindi po ba? Kasi they're sharing the ball, hindi po sila nagsasapawan. Di ba? Yun po ang kagandahan dyan. Ricardo Cabato, hindi pa pwedeng palitan si Scotty. Siya pa rin ang face ng Ginebra. Si Solon, si Scotty na niya ang yun nga, exactly, hindi siya buhaya, o diba? So intindihin nyo sir, ano ma'am,
So yun po yung ibig kong sabihin. Gerald Castillo, mga ibang fans din kasi nagpapagulo sa mga kaganapan sa Hinebra, sa kakapanig nila sa mga fake news from fake news vloggers. Yun na nga eh, di ba? Kaya nga itong mga ibang mga vlogger, lalo na yung mga nagpapakilalang Hinebra daw po sila, you should moderate. Kagad, no? Ipaliwanag nyo sa kanila ang ganito. Hindi yung i-echo nyo pa sila, di ba? Kumbaga i-echo nyo sila din, sabihin nyo rin kung ano yung nyo, kung ano para sa inyo talaga, kung dapat bang tawaging formal. Kasi ako hindi eh. Kapag in-echo ko yan, antimano, meron ako kagad na counter answer dyan, na nagkakamali ka, hindi siya formal. Kasi nandyan pa siya sa Hinebra eh. You can't remove him just like that, di ba? Dahil may mas magaling sa kanya. Hindi, no? So maliban na lang kung wala kang observation same as mine, no? Kung puro ka na lang criticize, kahit hindi na umi-score yung player, i-criticize mo na lang, di ba? So mahirap po talaga kapag balimbingan ang usapan eh, no? Mahirap po talaga yan. Kaya dito dapat mag-analyze ka kung talagang alam mo mag-analyze. Diba? Ako, di naman ako professional eh. No, hindi naman ako coach. Sabi ng iba, mag-coach ka. Hindi ako coach. I'm an OFW. But I'm a observer. I'm a fan for how many years na ako nanonood. So, sinasabi ko lang dito, as a fan, no, kung ano ang aking nababasa. Di naman masama, di po ba? Yun lang po. Maraming salamat po sa mga nag-comments at nag-like, no. Salamat po sa inyo lahat. At let's see, no. Okay, kung mangyayari ang ating prediction for today. So, yun po. Good luck po sa dalawang ko po na maglalaban mamaya. Maraming salamat po. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.